Lesson 10. Happy Spiritual Birthday. Purihin ang Panginoon kung ikaw ay patuloy na lumalakad ng may pananampalataya sa Diyos. Napakahalaga na malaman mo kung ano ang meron ka bilang isang anak ng Diyos. At dito sa pag-aaralan natin ngayon, importante na maintindihan mo itong mga pagpapala na ito sapagkat nais ng Panginoon na magkaroon tayo lagi ng positibong pananaw sa buhay, puno ng pasasalamat. At dahil nga sa ito ay umpisa ng iyong buhay sa Panginoon, binabati kita ng Happy Spiritual Birthday. Yehey! Magbatian nga kayo sa isa't isa. Ayan. Tayo ngayon ay manalangin para sa ating pag-aaralan sapagkat gusto ko na tayo ay magalak, magpuri sa Diyos sapagkat napakaganda at napakadakila ng kanyang mga pagpapala sa atin. Tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming salamat sa buhay na walang hanggan. Dahil sa Panginoong Jesucristo, naranasan namin ang tunay na pagbabago, ang kapatawaran, at ang lahat ng mga pagpapalang pag-aaralan namin ngayon. Panginoon, mangusap ka. Hayaan mo, Panginoon, na talagang tumimo sa amin ito at kami mapuno ng pasasalamat at pagpupuri sa iyo. Panginoon, buksan mo ang aming puso sa pag-aaral namin ngayon. Maraming salamat sa iyong salita at sa Espiritu Santo. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Happy birthday nga, kapatid. Sabihin nyo nga sa isa't isa, Happy birthday, kapatid. Ayan. Gusto ko malaman ng bawat isa na may mga regalo ka mula sa Panginoon. Siyempre, birthday, di ba? Maganda na malaman natin kung ano-ano mga bagay na binigay sa atin ng Panginoon Diyos. Una, tingnan muna natin ang talatang ito. Sabi po sa Efeso 1, talatang 3, Purihin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo. Pinagkalooban niya tayo ng lahat ng pagpapalang espiritual at makalangit dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo. Huwag nating kalilimutan ito, na lahat ng mga bagay na nasa atin ngayon at nararanasan natin, mga pagpapala, yan ay bunga ng ating pakikipag-isa kay Kristo. Sa makatwid, dahil tayo ay nakarinig ng mabuting balita na nampalataya dito, pinagkaloob sa atin ng Panginoon ang mga pagpapalang ito. Ang unang regalo na gusto kong isipin natin at pasalamatan ng Diyos sa ito, ginawa kanyang banal at walang kapintasan. Purihin ang Diyos. Regalo sa iyo ng Panginoon. Biro mo, simula ngayon, ay hindi ka na dapat mahiyang lumapit sa Panginoon dahil ikaw ay banal na at walang kapintasan. Ito ang sabi ng banal na kasulatan. Bago pa likhain ang sanlibutan, pinili na niya tayo upang maging kanya sa pamamagitan ng ating pakikipag-isa kay Kristo, upang tayo maging banal at walang kapintasan sa harap niya. Alam ba natin kung anong ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin nito na yung katubidan ni Kristo Jesus ay ibinigay sa atin. At ang kasalanan naman natin ay siyang ipinataw sa Kanya. Kung isipin natin, paano nangyari yun? Ngunit ito ang totoo. Yung ating mga kasalanan ay inilagay kay Kristo at siya ay namatay sa krus para pagbayaran ito. At yung katubidan naman ni Kristo, yung kanyang pagiging banal at walang kapintasan, ang siya namang ibinigay para sa atin. Sa madaling salita, kung tayo ilalapit sa Diyos, hindi na tayo mapaparusahan o mamamatay dahil sa kadakilaan ng Diyos. Bagkus ay maaari na tayo lumapit kahit kailan sapagkat tayo po ay banal na at walang kapintasan. Tandaan natin, ito ay sa harap niya. Ibig sabihin, maaaring sa harap ng ibang tao, makakita pa sila ng kapintasan sa atin. O baka pag tayo tumitingin sa salamin, makita rin natin ang ating kapintasan. Pero, importante na ating angkinin itong regalo na to sa atin ng Panginoon. Na sa kanyang harap,
wala na po tayong kapintasan. At tayo po ngayon ay banal na. Purihin ang Diyos. Purihin natin ang ating Panginoon. Napakadakila ng kanyang biyaya sa atin. Isa pang regalo na gusto kong malaman ninyo ay ginawa kanyang anak ng Diyos. Marahil narinig mo na ito at kailangan maalaala mo palagi, ginawa kanyang anak ng Diyos. Ito ay bunga ng kanyang biyaya sa atin. Sabi sa Efeso 1 muli, sabi niya, dahil sa pag-ibig ng Diyos, tayo ay kanyang pinili upang maging anak niya sa pamagitan ni Jesucristo. Purihin ang ating Panginoon. Yan ang kanyang layunin at kalooban. Purihin natin siya dahil sa kanyang kahangahangang pagkalinga sa atin sa pamamagitan ng kanyang minamahal na anak. Tayo ngayon ay anak na ng Diyos. Hindi na tayo nasa labas ng pamilya ng Diyos tulad ng dati. Tayo ngayon ay kapiling na at kasama na bilang anak niya. Alam niyo, ako'y meron 2 anak. At ang aking mga anak, dahil alam nilang anak ko sila, ay may lakas loob na lumapit sa akin kahit anong oras. At ako naman bilang ama, kung ano man yung ginagawa ko at kahit sino pa yung kausap ko, kapag lumapit sa akin ang aking mga anak, ay handa ko itong iwanan o kaya sabihin sa kanila, sandali lamang po, at bibigyan ko ng atensyon ng aking mga anak. Ganun ko kamahal ang aking mga anak. At siyempre, ang ating ama sa langit ay higit pang magmahal sa atin. Dahil tayo nga itinuturing niyang anak, ang pag-ibig ng Diyos ay laging nasa atin. Purihin ang ating Panginoon. Yan ang regalo natin sa Diyos. Ang isa pang regalo na dapat natin tatandaan at huwag kalilimutan ay tinubos ka niya at pinatawad sa lahat ng iyong mga kasalanan. Purihin ang ating Panginoon. Tinubos tayo. Ibig sabihin, hindi na tayo pagmimiyari o alipin ni numan. Lalo na ng dyablo, tayo ngayon ay nasa Panginoon na. Efeso 1, 7-8, tinubos tayo ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang dugo at sa gayon ay pinatawad na ang ating mga kasalanan. Purihin ang ating Panginoon. Ganon kadakila ang kanyang kagandahang loob na ibinigay sa atin. Alam nyo, mga kapatid, dapat nating tatandaan palagi, paalalahanan natin ang bawat isa na tayo po ay tinubos na ng Panginoon. Kapag tayo ay nabubuhay pa sa kasalanan at kalikuan, parang binabaliwala natin yung kalayaan na ibinigay sa atin ng Diyos. Kaya paalalahanan natin ang isa palagi, sapagkat tayo ay binigyan na ng kalayaan, huwag na natin isukoy ang kalayaan na yan para maging alipin pa muli. Sa halip, tayo ay lumakad ng may kalayaan sa Panginoon, taas noo na nagpupuri sa Diyos sapagkat tayo ay tinubos na at tayo ay pinatawad na dahil nga sa kanyang kagandahang loob. Hindi dahil sa mabubuti nating gawa, hindi dahil tayo ay mga mabubuting tao, kundi dahil sa biyaya ng Diyos na ibinigay niya sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Isa pang regalo na huwag nating kalilimutan, kasama ka na sa plano ng Diyos para sa sanlibutan. Akalain mo, dati hindi ka kasali, pero ngayon bahagi ka na sa karya ng Diyos. At kapag natupad na ang lahat ng bagay, kapiling ka ng Diyos magpawalang hanggan sa kanyang kaharian. Lahat po tayo na nanampalataya sa Panginoon ay merong ganitong regalo. Makakapiling na natin ang Panginoon, kasama na tayo sa plano niya. Tingnan natin ang talatang ito. Sa pamamagitan ng kanyang karunungan at kaalaman, ipinaunawa niya sa atin ng Diyos ang hiwaga ng kanyang kalooban na isa sa katuparan sa pamamagitan ni Kristo pagdating ng takdang panahon. Layunin niyang tipunin ang lahat ng nilikha sa langit at sa lupa at ipasailalim ang mga ito kay Kristo. Ito yung pinag-uusapan nating paghahari ng Diyos.
Ang kaharian ng Diyos ay nag-umpisa na sa pamamagitan ng pagparito ni Kristo noong una. At hanggang ngayon, ito ay patuloy na lumalawak, patuloy na mga tao ay nakakapasok dito sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. At lahat ng ito ay magiging ganap. Darating ang araw na ang buong sanlibutan ay mapupuno ng paghahari ng Diyos at mawawala ng lahat ng kasamaan at kasalanan. Alam niyo ba maganda rito? Kasama tayo rito. Kasama tayo rito. Itong regalo ng Panginoon sa atin. Tayo ay binigyan niya ngayon ng pagpapala na mapabilang sa kanyang kaharian. Purihin ang Diyos. Tayo rin po ay napabilang sa bayan ng Diyos. Hallelujah! Napakagandang regalo to sa atin ng Panginoon bilang kanyang mga anak. Basahin natin ang talatang ito. Ayon sa Efeso 1, dahil kay Kristo, tayo rin ay naging pag-aari ng Diyos na siyang nagsagawa ng lahat ng bagay ayon sa layunin ng kanyang kalooban. Purihin ang ating Panginoon. Tayong mga unang umasa sa Kanya ay pinili niya upang parangalan ang kanyang kaluwalhatian. Ang tinutukoy rito ni Pablo ay sila mismong mga Hudyo na umasa sa Panginoon, mga alagad ni Kristo. At ang sabi niya na sila daw ay pinarangalan para sa kanyang kaluwalhatian. Tayo ay nagbibigay ng kaluwalhatian sa Diyos dahil lamang sa ating pagtanggap sa mabuting balita. Tayo ngayon ay nagtatamasa ng dakilang pagpapala mula sa Panginoon. Kayo man ay naging bayan ng Diyos matapos ninyong marinig ang salita ng katotohanan, ang magandang balita na nagdudulot ng kaligtasan. Purihin ang ating Panginoon. Tayo po ay kabilang na sa bayan ng Diyos. Alam niyo po, pag binabasa niyo siguro ang lumang tipan, makikita niyo na talagang pinagpala ng Diyos ang Israel. Nasa kanila talaga ang pabor ng Panginoon at masasabi natin na hindi sila pinababayaan ng Diyos. Ngunit alam niyo ba na ang regalo sa atin ng Panginoon ay ganito? Tayo po na hindi talaga original na lahi ng Israel ay kabilang na ngayon sa bayan ng Israel o sa bayan ng Diyos. Tayo ngayon ay kapamilya na at kapuso na. Purihin ang Panginoon sa regalo ng Diyos para sa atin. At huwag nating kalilimutan itong regalo na to. Tinanggap mo ang tatak ng pagiging isang tunay na Kristiyano. Ito ang regalo sa atin ng Panginoon. Huwag mo ipagpapalit ang mga regalong ito. Basahin natin ang sinasabi ng salita ng Diyos. Sumampalataya kayo kay Kristo, kaya't ipinagkaloob sa inyo ang Espiritu Santo na ipinangako ng Diyos bilang tatak ng pagkahirang sa inyo. Hallelujah! Ang Espiritu ang katibayan na makakamit natin ang mga pangako ng Diyos para sa atin hanggang sa makamtan natin ang lubos na kaligtasan. Purihin natin ang kanyang kaluwalhatian. Sa makatwid, habang hinihintay natin ang ganap ng pagbabago ng lahat ng bagay, ipinagkaloob sa atin ng Espiritu Santo upang hindi tayo nag-iisa at hindi tayo manghina. Ang Espiritu Santo ang nagpapalakas sa atin, nagbabago sa ating pagkatao, nagbibigay sa atin ng kapangyarihan at tuparin at sundin ang kalooban ng Diyos. Ang Espiritu Santo ang siyang presensya ng Diyos sa atin ngayon, kasama natin ang Panginoon. Napakadakilang regalo ito para sa atin. Di po ba? Purihin natin ang ating Panginoon. Kaya kung babalikan natin isa-isa, una, ginawa kanyang banal at walang kapintasan. Ginawa kanyang anak ng Diyos. Tinubos kanya at pinatawad sa lahat ng iyong mga kasalanan. Kasama ka na sa plano ng Diyos para sa sanlibutan. Napabilang ka na sa bayan ng Diyos. At higit sa lahat, tinanggap mo ang tatak ng pagiging isang tunay na Kristiyano. O ano, hindi ba tayo magpapasalamat sa Panginoon? Magpuri tayo sa Kanya. Hallelujah! Kung ating isusuma ito, masasabi natin, ikaw ay lubos na pinagpala bilang anak ng Diyos.
Sabihin ninyo nga sa isa't isa, ikaw ay lubos na pinagpala bilang anak ng Diyos. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Napakadakila ng Diyos. Samahan ninyo ako sa pagpapasalamat sa Panginoon. Panginoon, maraming salamat po sa lahat ng mga regalo nyo sa amin. Tunay na kami pinagpala. Nawawag namin makakalimutan ang mga pagpapalang ito. Bagkus ay lagi namin maalaala upang hindi namin ipagpapalit ang aming kaligtasan sa anumang bagay. Tulungan mo kami, Panginoon, na huwag kami malinlang ng mundong ito, sapagkat ang kaligtasan namin sa pakikipag-isa namin kay Kristo Jesus ay talagang tunay na pagpapala. Salamat o Panginoon sa pangalan ni Jesus. Amen. Pag-usapan po natin ang mga sumusunod. Una, ano ang pakiramdam mo ngayong bilang pinagpala? Ano ang pakiramdam mo ngayon bilang pinagpala? Sa mga katwid, natutuwa ka ba? Sana naman. Alin sa mga pagpapala ang nagbibigay sa iyo ng higit na kaligayahan? Meron ba? O lahat ng ito? Paano mo pasasalamatan ng Diyos ngayon? Pag-usapan ninyo ito at pagkatapos ay magpuri kayo sa Panginoon, umawit kayo, maglingkod tayo sa Diyos, magbigay, gawin natin ang mga dapat na gawin. Sumali tayo sa ministry, tayo ay makiisa sa gawain ng Panginoon. Huwag lang tayo padalo-dalo, sapagkat tayo ay pinagpala ng Diyos, tayo ay maging bahagi ng gawain ng Diyos. Sa lalong madaling panahon, hinahamon kita na makiisa, makilahok, gamitin ang mga kaloob ng Diyos na ibinigay sa iyo. Gamitin ang pananampalataya para tayo ay makatulong sa pagpapalago ng iglesia at pagpapalaganap ng salita ng Diyos. Sama-sama tayo, mga kapatid. Tayong lahat ay pinagpala ng Diyos. Purihin ang Panginoon.